Okay, welcome back mga Club Tech. So, sa video na ito ang tatalakayin naman po natin is kung paano magpalit ng password ng Wi-Fi at kung paano natin malalaman kung sino nga ba yung mga nakakonekta sa ating Wi-Fi nang walang pahintulot. So, ito yung ating tatalakayin ngayon mga Club Tech. Kasi nga minsan may mga tao rin kasi na kung hindi natin nakikita, ninanakaw nila yung password ng wifi natin. So yan ang alamin natin kung paano natin malalaman kung sino ba yung mga nagnakaw ng password ng wifi natin at kung paano natin sila ma-disconnect sa ating mga wifi dahil sila ang lihim na umuubos ng MB ng ating mga wifi. So gagawin natin ito mga kalabtik sa laptop dahil mas malawak ang screen ng laptop kumpara sa cellphone. Kasi sa cellphone kasi kailangan pang i-zoom. So baka hindi niyo masyadong maintindihan sa mga hindi pa lang nakakaalam kung paano ba ito gawin. Kung paano magpalit ng password ng Wi-Fi. So ang sasampulan natin mga kalabtik ngayon is ang aking Wi-Fi at home. Sisimulan na natin mga kalabtik. Okay, so ito na tayo ngayon mga kalabtik. So ang gagawin natin mga guys, punta tayo sa ating internet browser. Kung cellphone naman ang gamit natin, punta lang tayo sa Chrome. Titingnan na lang natin yung wifi natin mga guys. Tignan natin yung kanyang password. Makikita natin ito sa kanyang likod. So, kung makikita niyo mga idol, mayroong nakalagay dyan na IP. Tapos may kasunod na number na 192.168.254.254. So yan yung ilalagay natin sa ating internet browser mga idol para maka-login tayo sa ating wifi. So kung cellphone ang gamit mo idol, punta ka lang sa Chrome tapos ilagay mo lang ito 192. So ayan, nakalagay na sa dati mga kalabtik. So ito lang yung ilalagay natin, din enter natin. Search natin yung cellphone gamit natin. Okay, ayan. So para makapasok tayo sa wifi natin mga idol, mag-login lang tayo. Click lang natin yung login. Ayan. So ilagay natin yung password na kailangan ng wifi natin para maka-login tayo. So ilagay natin yung username at saka yung password. So yung username mga kalabtik ay makikita niyo yan sa inyong likuran ng wifi at home ninyo. Yung nakalagay dito na user, tapos may nakasulat na rin na user sa kasunod niya. Yan yung ilalagay niyo dito sa username. User. Ayan, so dito sa password naman mga guys, ang ilalagay nyo dito is yung kasunod ng password, yung at letter L, then 0, 3, E, 1, T, 3. So yan yung ilalagay natin dito sa password mga guys. So itong sa akin kasi naka-sync na sa aking Google account, and then one click na lang ito para maka-login ako. Ito kasi kagandahan ng mayroon kang alagang Google account sa iyong cellphone mga kalabtik. Pag na-sync mo yung mga social account mo, one click ka na lang para maka-login ka. So click natin yung login. Okay, ayan mga kalabtik, naka-login na tayo sa ating wifi. So kung makikita niyo mga kalabtik, mayroong number 2 na nakalagay dito sa side ng wifi. So ibig sabihin, dito natin makikita kung ilang device ang nakakonect sa ating wifi. So para makita natin kung sino yung mga nakakonekta sa ating wifi mga kalabtik, at makikita na rin natin kung anong mga pangalan ng cellphone na nakalagay sa nakakonekta sa ating wifi. So pupunta tayo sa my quick settings. Ayan. Ayan. Sa device settings pala mga guys. So dito natin makikita mga guys kung ano yung mga pangalan ng cellphone na nakakonekta sa ating wifi.
dito natin makikita. Itong isa mga kalabtik, ito yung laptop ko. Ito naman, ito yung cellphone ko. Pero hindi ko alam bakit hindi lumalabas yung pangalan niya. Dati nagalabas yung pangalan ng cellphone ko dito, Realme 6i. So ang kagandahan nito mga kalabtik, punta ka lang sa SMS. So dito sa SMS mga kalabtik, makikita mo yung mga text na dumarating sa same pack na nasa Wi-Fi mo. Mababasa mo. So pwede ka ring mag-register ng GoSorp dito mga kalabtik kahit hindi mo na kailangan pang ilabas yung SIM ng Wi-Fi mo para paludan mo at i-register mo sa ibang cellphone. So ang gagawin mo lang idol, paludan mo yung cellphone mo at dito ka na mag-register. Dito ka na mag-text. So, punta ka lang sa My New para may register mo yung load na pinaload mo doon sa SIM pack ng Wi-Fi mo. And then, type mo lang dito yung, ito, 8080 pala, ayan. So, dito na i-type mo, halimbawa, GoSorp or GS50. GoSorp 50, ayan. So, big letter lang yan siya. So, click mo lang yung send. So, pwede mo nang ma-register yung load mo nang hindi mo na ilalabas yung SIM mo. Hindi mo na mai-istorbo yung cellphone mo para ilabas yung SIM ng Wi-Fi mo. Punta naman tayo mga kalaptik sa kung paano natin mapalitan ng password yung Wi-Fi natin. Punta tayo sa home. Ayan. So punta tayo dito sa My Settings, sa Wi-Fi settings mga guys. Para mapalitan natin yung ating Wi-Fi password. Para yung mga nakakonekta sa Wi-Fi natin mga kalabtik is automatic madi-disconnect sila pag napalitan natin yung password ng Wi-Fi natin. So punta tayo dito sa My SSID settings mga kalabtik. Ayan. So kung makikita niyo mga kalabtik, ito yung name ng Wi-Fi ko, Globe at Home E0F55. So, i-rename lang natin ito mga guys kung gusto nating i-rename. Halimbawa, pangalan ko. Ayan. At ito naman yung ganyang password mga guys. Para makita natin kung ano yung password ng Wi-Fi natin, i-check lang natin yung box display password. Ayan. So, ito yung password ng Wi-Fi ko mga kalabtik. So, papalitan lang natin ito kung gusto nating palitan para ma-disconnect yung mga nakakonect sa ating Wi-Fi mga kalabtik. So, halimbawa, 5254143. Ayan. So, click lang natin yung apply mga kalabtik. So, dito naman sa my number na ito mga kalabtik, magpili lang tayo dito kung anong gusto nating dami ng device na pwedeng makakonect sa Wi-Fi natin. Kung gusto natin tatlo lang, i-set natin tatlo lang. So, pag marami nang nakakonect, nagabot na ng tatlo yung nakakonect mga kalabtik, hindi na makakonect yung pangapat kasi limited lang sa tatlo. So kailangan hanggang 4 o hanggang 8 pala ang password na ipapalit natin, 8 digit. So click lang natin yung apply mga kalabtik. So kung nakikita niyo mga kalabtik, dito sa may internet connection naka-on yun, naka-on yung sa akin. So kung gusto niyong magpa-load sa SIM pack ng Wi-Fi niyo mga kalabtik na hindi niyo na ilalabas yung SIM ng Wi-Fi niyo, so, bago niyo paludan mga kalabtik is i-turn off niyo muna ito. Ganyan. Yan. So kapag naka-turn on yan siya mga guys, lahat ng nakakonect sa Wi-Fi ay hindi siya makakapag-internet kasi naka-close yung internet connection. So bago niyo paludan yung Wi-Fi niyo, yung SIM ng Wi-Fi niyo mga kalabtik is siguraduhin niyo munang naka-off yan para hindi kakainin ng computer yung load na darating sa SIM pack niyo. So kapag nagabot na yung load mga kalabtik, makikita niyo dito sa SMS dahil lalabas dito yung text ng Autoload Max. So dito na rin niyo i-register sa yun yung Wi-Fi.
So maraming salamat sa panonood mga Kalabtek. Sana'y may natutunan naman kayo sa tutorial natin na ito. At kayo na ang bahala kung paano nyo i-customize yung mga wifi ninyo. At least mayroon na kayong idea ngayon kung paano nyo i-customize yung mga wifi ninyo. So maraming salamat again mga Kalabtek. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para magiging updated ka sa mga bagong video pa na aking i-upload. So hanggang dito na lang muli mga Kalabtek. At kung nagustuhan mo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-share at mag-comment. Maraming salamat po again.